Magandang araw sa inyong lahat. So, nandito ulit tayo para sa isa pang reaction video tungkol dun sa interview ni Tony Gonzaga kay Janela in Japan. So, tungkol dun sa no work-life balance daw dito sa Japan. Okay, panoorin nyo ang video na to. Bago natin simulan, kung di pa po kayo nakasubscribe ay click nyo na yung subscribe button sa baba and then mag-like din po kayo sa video na to. And then mag-comment din po kayo kung mayroon kayong mga katanungan tungkol dito sa pagiging OFW dito sa Japan. 24, parang namulat ka na dito palang pinagdadaanan. Parang gusto ko rin po hindi lang nakikita nila sa vlogs ko na masaya ang Japan kapag po travel, pag po mamamasyal ka, kaya ko po siya naging Maganda dream talaga country. dito sa Japan. Pero kapag ka work, doon po talaga na Work. parang walang, Work. kung tutuusin po walang work-life balance po doon ng mga Japanese. Makikita talaga doon na sobrang dedicated nila sa work. So, kailangan mo pong makipagsabayan. Parang Work-life nagtatrabaho ka balance. para ma-survive yung pang-araw-araw mo. Opo. Para mabuhay ka. Ganun po, karagdagan po po nun may mga naiwan pa po kaming utang. Ako po, lalo na pa sa pag-a-apply ko, so may binabayaran pa po akong utang, ganun. So, yung plan po namin na ikasal po ni Kevin, tapos makapag-ipon, doon ko po parang nag-realize na parang ang hirap pong gawin. Hindi mo in-open up yun sa family mo na nahihirapan ka na. Ayaw Okay. ko po kasing So, yun. kaawaan nila. Ganun. Kasi Work-life balance. So, yun yung gagawin natin ng reaction video sa video na ito. Okay, so yun na nga. So, sinabi niya na totoo naman talaga na dito sa Japan talaga maganda. Maganda yung lugar na to. Kung yun yung iisipin natin, yung lugar, yung tourist spot, malinis dito sa Japan, wala ka nang hahanapin sa linis dito sa Japan. Kahit saan ka magpunta na lugar, talagang malinis yung kapaligiran. Kahit sa paligid lang, kahit di ka na lumayo sa kung saan ka man nakatira, kahit di ka lumayo, maglakad ka lang sa ibang may mga lugar dyan na parang tourist spot na rin. Na malinis, maganda. Kahit sa mga park lang, mga community park, pwede kang mag-picture dyan kasi maganda yung tanawin, lalo na kapag nagsimula na yung cherry blossom season o kaya yung summer, yung autumn season, yung winter, may snow. So maganda talaga. So 4 season kasi dito sa Japan, mararanasan mo yung cherry blossom, mararanasan mo yung autumn na yung mga tanawin, mga dahon ng puno. Kung hindi pula, orange, yellow, so, iba't ibang kulay na dahon ng puno. And then, kapag winter naman, mararanasan mo naman yung snow. Wow, picture sa snow, di ba? So, ganun kaganda dito sa Japan. And then, higit sa lahat, the whole year, maganda yung kapaligiran, malinis, wala kang makikitang mga basurang nakakalat dyan sa paligid. Kahit sa mga community lang, sa kung saan ka man nakatira, malinis yung lugar. So, pwede kang mag-picture doon sa mga ganong lugar. Kahit mga park lang na laruan ng mga bata, palaruan ng mga bata, maganda at malinis. So, yun. So, tama yun. Maganda dito sa Japan pag magta-travel ka. Kasi maganda yung lugar. At may experience mo dito yung 4 seasons. And then, pagdating naman daw sa work, so yun, punta tayo doon sa work-life balance. So, yung sinabi niya na dito daw sa Japan ay no work-life balance. So, partly, totoo talaga yun. Partly, noon. Totoo yun noon. Kaya mayroong naging sikat dito sa Japan yung term na karoshi. Karoshi meaning namamatay sa sobrang pagtatrabaho. Yung iba, sa sobrang stress, nawala sa sarili, nawala sa katinuan, nagpakamatay. O kaya, sa sobrang stress, nagkasakit hanggang sa mamatay. So, mga ganong senaryo noon yun. So, totoo yan noon pa. Pero ngayon, nagbabago na kasi yung mga batas dito sa Japan. So, nagbabago yung batas. So, mayroon na mga amendments sa mga ganong bagay. Kasi maraming mga kaso na ganon, maraming namamatay sa karoshi or sa sobrang pagtatrabaho. Kaya, syempre, ginawan nila ng
batas yon na bawasan yung trabaho ng isang empleyado. Mga Japanese empleyado or yung mga lahat ng empleyado dito sa Japan. So, dito sa Japan, mayroon ng limit. So, yung regular working hours lang talaga, dapat every week, mayroon lang 40 hours every week na regular na trabaho yung mga empleyado. And then, mayroon ding overtime na siguro mga every day, mga 2 to 3, hindi nalalagpas ng 3 hours every day na overtime. Kasi 8 hours kapag plus 3 hours, so ilan na yun? 11 hours na magtatrabaho per day. So, mayroon ng limit. So, kung sa isang buwan, 160 hours, yung regular working hours, and then, kapag may overtime, hanggang mga 45 or less than 50 hours yung overtime. So, ngayon, nagbabago na yung batas, kaya hindi na gaanong malala yung work-life balance dito. Kumbaga, nagbabago na, nagkakaroon na rin ng work-life balance. Pero, depende yun sa tao. Kasi dito kasi sa Japan, kung isang trabaho lang talaga yung papasukin mo, sapat lang yun para mabuhay ka, magabili mo yung mga pangangailangan mo, yung mga kunting mga luho, mga ganun. Sapat lang yun. Pero, kapag may pamilya ka na dito sa Japan, may asawa, may anak, medyo, kumbaga, ano na lang yon, normal lang. Hindi ka masyado makakaipon nun. Kapag isa lang yung sa trabaho mo. Isang income ka lang, isang trabaho lang. Kaya dito sa Japan, kaya nawawalan ng working balance. Kahit hindi sa Japan, kahit sa ibang bansa, nagkakaroon din ng no work-life balance kasi hindi lang iisang trabaho yung pinapasukan ng mga OFW na kababayan natin. So maraming nagkakaroon ng or pumapasok sa double job. So mayroong first job, main job, tapos mayroon pa silang part-time job. So kaya nawawalan na ng work-life balance. Dito sa Japan ganun din. Karamihan dito nagtatrabaho ng mga kababayan natin, nagtatrabaho sa company kapag umaga and then sa gabi nagpa-part-time pa. So maraming mga ganung scenario dito sa Japan. So kasi dito sa Japan kung iisipin talaga, tulad nung sinabi ko na nasabi ko yata sa ibang vlog na mayroon din dito minimum wage. Yung sahod natin dito sa Japan, kapag ginasto natin dito sa Japan, sakto lang para sa sarili natin. So hindi tayo makakaipon ng malaki. Kasi sakto lang para sa pangangailangan natin para mabuhay dito sa Japan. So kaya karamihan sa mga kababayan natin para makapagpadala sa mga family niya sa Pilipinas, so pumapasok sila sa double job, part-time job. Kahit mayroon na silang trabaho, yung unang trabaho kasi para lang mabuhay, para sa pangangailangan sa araw-araw. And then yung pangalawang job naman, para makaipon o kaya para makapagpadala ng mga pangangailangan ng family sa Pilipinas. So kaya kapag ganun, nawawala talaga yung work-life balance dito sa ibang bansa, dito sa Japan. Kaya ganun talaga yung nangyayari. Hindi yun alam ng mga karamihan na mga kababayan natin. Karamihan dito sa Japan, mga nagpa-part-time para makatulong sa mga family sa Pilipinas. So, pero yun nga, yung mga trainee, ang choice lang nila mag-overtime. Kasi yung mga trainee, hindi sila pwedeng mag-part-time. I think pati nga yata yung SSW hindi rin pwede. Pero nung naging trainee ko, bawal yung part-time. So, isa lang talaga yung trabaho. So, kaya nga hindi pwedeng magdala ng family dito sa Japan yung mga trainee kasi hindi kakasya yung sahod bilang isang trainee, bilang isang isang trabaho lang. Kasi hindi sila pwedeng mag part-time. So kaya hindi pwede yung family dito sa Japan. So sa mga hindi trainee na pwedeng mag part-time, so yun yung mga ginagawa. Pati yung mga kababayan natin na mga permanent visa na dito sa Japan o kaya mga Nikkei descendant visa. So, ganun ginagawa nila kasi wala silang limit sa trabaho. Kahit ilang trabaho pa gawin nila, kahit mag-part-time pa sila, okay lang. So, karamihan sa atin, ng mga kababayan, ganun ginagawa.
mayroong double job. Mayroong main job and then mayroong part-time job. Kaya, nakakaipon sila. And then, yun nga lang yung sacrifice noon, mawawala talaga yung work-life balance. Kasi, magtatrabaho ka halimbawa ng 8 hours sa main job mo, and then magtatrabaho ka ng another siguro 4 to 5 hours dun sa second job mo. Mga ganong senaryo. Kaya ganon. So, nawawala talaga yung work-life balance para lang ma-provide natin sa family natin sa Pilipinas yung pangangailangan nila. Kahit hindi sa Japan, kahit sa ibang bansa, Amerika, Canada, o kung saang bansa pa man yan, hindi na nila sinasabi kung ano yung gaano kahirap yung trabaho nilang ginagawa dito sa ibang bansa. Kasi yung mga OFW, ayaw nila na, yung mga nasa tao sa Pilipinas na family nila, ayaw na nila na mag-alala habang nandito sila sa ibang bansa. Kaya hindi nila sinasabi kung gaano kahirap yung sakripisyo na ginagawa ng isang OFW para lang makapag-provide sa family sa Pilipinas. So kahit nagdo-double job, yung iba nga hindi lang double job, mayroon pang triple job na ginagawa. Pero mahirap yon, hindi ka tatagal sa ganong senaryo, magkakasakit at pagkakasakit ka kapag ganon yung ginawa mo, double job, triple job. Okay, kaya masasabi ko na yung sinabi ni Janela ay partly true. Pero, depende yun sa tao kung talagang kailangan mo magtrabaho ng magtrabaho. Okay, sana ay meron kayong natutunan na idea na naman sa vlog na to. Bilang isang OFW, sinishare ko lang po yung mga experience ko rin dito sa Japan. Okay guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na. I-hit nyo yung subscribe button and then pati na rin yung like button sa baba. Okay guys, hanggang sa muli. Salamat sa panonood. Bye-bye.